Mga ka-Clover, bakit napakasikat nitong puno ng money tree? Ang money tree or Pachera aquatica ay isang halamang kilala sa Feng Shui bilang simbolo ng swerte, kasaganaan at positibong enerhiya. Ito ay may makapal na berdeng dahon at isang kahoy na katawan na madalas na pinapalitan sa terentas upang mas mapalakas ang daloy ng swerte. Kapares nitong sa akin, talagang tinirintas ko ito hanggang sa ginawa ko na siyang bonsai. Ang money tree, nagmula ito sa mga tropical na bahagi ng Central at South America, kung saan likas itong tumutubo sa mga basa at mababaw na tubig dahil sa paniniwala na ito ay nagdadala ng kayamanan. Madalas itong inilalagay sa mga tahanan, opisina at negosyo. Bukod sa pagiging isang magandang dekorasyon, ang money tree ay isa ring low maintenance plant kaya't perpekto ito sa mga baguhan sa pag-aalaga ng halaman. Upang mas epektibong makahikayat ng positibong enerhiya at yaman, narito ang ilang ideal na lugar kung saan ito dapat ilagay. Ayon sa Feng Shui, ang money tree ay may kakayahang magdala ng swerte, kasaganaan at positibong enerhiya sa tahanan o negosyo. Sa alamat ng money tree, ang puno ay sumisimbolo sa kasipagan at tiyaga at swerte. Ayon sa kwento, may isang mahirap na lalaki na nagdarasal para sa kaginhawaan. Isang araw, nakakita siya ng kakaibang halaman at inalagaan ito. Habang lumalaki ang puno, napansin niyang madali itong ibenta sa iba dahil sa kagandahan nito. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, sa pagtatanim at pagbebenta, unti-unti siyang yumaman. Kaya dahil sa puno, natamo ng lalaki ang yaman at ginhawa. Kaya ang kahirapan ay hindi hadlang basta't may tiyaga at diskarte. Kaya naman, maraming naniniwala na ang money tree ay hindi lamang ornamental plant kundi isang puno ng swerte at tagumpay. Sa bahay, ilagay sa southeast corner or wealth area. Ayon sa Feng Shui, ang southeast area ng bahay ay sumisimbolo ng kayamanan at kasaganaan. Bakit sa southeast corner dapat ilagay ang inyong money tree? Ano ang ibig sabihin nito at kahulugan at simbolismo? Sa Feng Shui, ang southeast corner ng isang bahay o opisina ay tinatawag na wealth of prosperity area. Ayon sa Bagua Map, isang diagram na ginagamit sa Feng Shui upang maunawaan ang enerhiya ng isang espasyo. Ang kahulugan ng southeast corner sa Feng Shui, ang southeast ay sumasagisag sa kasaganaan, yaman at financial growth. Kaugnay ito ng elementong kahoy na nangangahulugan ng paglago at pag-unlad. Ang kulay na nauugnay sa southeast area ay berde at lila na parehong sumisimbolo ng kayamanan at kasaganaan. Bakit mainam ang money tree sa southeast corner? Pinapalakas nito ang enerhiya ng kayamanan. Dahil ang money tree ay may malago at matibay na dahon. Ito ay nagpapalakas ng wood element sa southeast area na tumutulong sa financial stability. Sumisimbolo ng paglago at kasaganaan. Tulad ng isang tunay na puno, ang money tree ay lumalaki at yumayabong na maaaring magrepresenta ng pag-unlad ng iyong kabuhayan. Nakakapag-akit ng good fortune. Pinaniniwalaang nakakahatak ng positibong enerhiya para sa pera at tagumpay. So, ano po yung southeast area? Paliwanag ko lang po sa naguguluhan about sa southeast area. Ito po, ang southeast ay isang direksyong panghegropiya na nangangahulugang timog silangan sa Pilipino.
Ito ay direksyong nasa pagitan ng timog, south, at silangan, east sa isang kumpas o mapa. Tumutukoy sa isang lugar na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng isang rehiyon, bansa o kontinente. Halimbawa, yung ating sunrise ay nakatapat po yan sa east. Yung ating sunset naman ay nakatapat sa west. Kaya dapat yung ating money tree ay nakatapat sa southeast. Ito ay napapagitnaan ng east at south. Okay po ba mga ka-clover? Para po swertehin ang ating money tree, kailangan meron po silang tamang pwesto o direksyon. Yun ang sinasabi kong dapat may tamang proseso o tamang paglalagyan ng ating money tree para magiging swerte ito. Mas mainam din kung nakatanim ang ating money tree sa ceramic o clay pot na may butas sa ilalim para sa maayos na daloy ng tubig. Maaring maglagay ng maliit na barya o crystals tulad ng citrine at jade sa lupa ng paso upang dagdagan ang enerhiya ng kasaganaan. Kapares itong sa akin, matagal na akong naglagay dito ng barya, kaya ito lumang-luma na yung mga barya ko dito. Tapos dun sa isang money tree ko, naglagay din ako doon ng Chinese coins. Kailan dapat natin itanim o ililipat ang ating money tree? Pinakamainam itong gawin sa bagong buwan o sa panahon ng pagdami ng buwan or waxing moon, dahil ito ay sumisimbolo ng paglago at pagdami ng biyaya. Sa kabuuan, ang money tree sa southeast corner ay sumisimbolo ng patuloy na pag-unlad, kasaganaan at swerte sa pananalapi kung alagaan ito ng maayos at ilagay sa tamang posisyon. Bakit swerte ang paglagay ng money tree sa opisina? Ano ang ibig sabihin nito at kahulugan? Ang paglalagay ng money tree sa opisina ay itinuturing na swerte sa Feng Shui, dahil ito ay sumisimbolo ng paglago, kasaganaan at tagumpay sa negosyo o trabaho. Ang money tree or Pachera aquatica ay isang halaman na may malago at matibay na dahon na nagpapahiwatig ng stability at prosperity. Ang kahulugan at simbolismo ng money tree sa opisina ay simbolo ng kayamanan at tagumpay. Ang money tree ay pinaniniwalaang nakakahatak ng financial success at business growth. Nagpapalakas ng positive energy or Qi. Sa Feng Shui, ang isang malusog na halaman ay tumutulong sa pagdaloy ng magandang enerhiya na nagpapataas ng productivity o creativity. Proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang money tree ay sinasabing nag-a-absorb ng negative energy at nagbibigay ng balanseng kapaligiran. Nagpapalakas ng determinasyon at focus. Ang greenery sa opisina ay nakakatulong upang magkaroon ng mas malinaw na pag-iisip at mabawasan ang stress sa trabaho. Simbolo ng patuloy na paglago. Ang money tree, dahil sa kakayahang lumaki ng matibay, ay sumisimbolo ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng negosyo o karir. Ang pinakamagandang lugar sa opisina para sa money tree, ilalagay ito sa desk o malapit sa workstation upang mapanatili ang good fortune at motivation sa trabaho. Sa southeast area ng opisina, ang southeast ay ang wealth corner sa Feng Shui, kaya ito ang ideal na pwesto para sa money tree. Malapit sa cash register o reception area. Kung may negosyo, ang paglalagay ng money tree malapit sa cashier o entrance ay sinasabing makakatulong sa pag-akit ng mas maraming kita. Ito ang tips para sa mas maging epektibo ang money tree sa inyong opisina. Gumamit ng ginto o pulang palayok. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng yaman at swerte.
Panatilihing malusog ang halaman. Ang lanta o tuyong money tree ay maaaring magdala ng stagnant energy o kawalan ng sigla sa negosyo o trabaho. Iwasang ilagay sa madilim o masikip na lugar. Kailangang may sapat na liwanag upang mapanatili ang good energy. Sa kabuuan, ang money tree sa opisina ay isang makapangyarihang simbolo ng kasaganaan, positibong enerhiya at tagumpay sa trabaho. Bakit naman maswerte ang money tree sa negosyo? Ano ang dalang simbolismo at kahulugan nito? Ang money tree o Parthenia aquatica ay itinuturing na isang maswerteng halaman sa negosyo dahil ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, paglago at swerte sa pera. Ayon sa Feng Shui, ito ay may kakayahang humatak ng positibong enerhiya o Qi at magbigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya sa maaaring makaapekto sa negosyo. Ano ang dalang swerte ng money tree sa negosyo? Nag-aakit ng kayamanan at kasaganaan. Ang money tree ay kilala bilang isang fortune plant na tumutulong upang dumaloy ang masaganang enerhiya sa negosyo. Pinaniniwalaang nagdadala ito ng financial stability at continuous growth sa negosyo. Sumisimbolo ng growth at stability. Ang malalapad at makukulay na dahon nito ay sumisimbolo ng masaganang kita at magandang cash flow. Protection laban sa negatibong enerhiya. Sinasabing ang money tree ay may mga kakayahang ino-neutralize ang bad luck o malas sa negosyo. Nakakatulong ito upang maiwasan ang financial losses at negative energy na maaring humadlang sa pag-unlad ng negosyo. Nagpapabuti ng kapaligiran at productivity. Ang berde at buhay na halaman ay nakakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa loob ng tindahan o negosyo. Nakakatulong ito upang magkaroon ng mas motivated na empleyado at mas positibong relasyon sa mga kliyente o customers. Ano naman ang simbolismo ng money tree sa negosyo? Nakapulupot na mga sanga. Sumisimbolo ng pinagsama-samang enerhiya ng kayamanan, swerte at kasaganaan. Malalago at berde nitong dahon. Representasyon ng pag-unlad at prosperity. Ang pagiging matibay at madaling alagaan ay simbolo ng isang matatag at matibay na negosyo. Pinakamagandang lugar sa negosyo para sa money tree ay ang malapit sa cash register at tindahan upang mahikayat ang mas maraming kita. Ilagay sa entrance o reception area para maka-attract ng swerte at customers. Isa pang napakaganda at epektibong tips para sa money tree sa inyong negosyo, gamitin ang pulang ribbon o gintong paso upang palakasin ang enerhiya ng kayamanan. Panatilihing malusog ang halaman upang hindi madrain ang positive energy. Sa kabuuan, ang money tree ay isang makapangyarihang simbolo ng kasaganaan, swerte at tagumpay sa negosyo. Kapag inaalagaan ng maayos at inilagay sa tamang posisyon, maaaring makatulong ito sa mas magandang cash flow, customer attraction at financial growth. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo mga ka-clover. Halos lahat ng video ko na tungkol po sa halaman or sa plants ay may mga hindi nakakaintindi sa aking mga video na sinasabing wala daw malas na halaman. Dahil ang lahat ng nabubuhay dito sa mundo ay create po ng God, kasama na po ang ating mga halaman. Pero ang ipinapaliwanag ko po sa inyo mga ka-clover, ang ating mga plants at halaman ay hindi po pwedeng basta-basta nyo na lang po itatanim at ilalagay sa isang lugar. Pagkatapos sasabihin nyo, ginawa ko naman, nagtanim naman ako ng ganitong halaman, nagtanim naman ako ng snake plant, nagtanim naman ako ng puno ng malunggay. Pero bakit hindi pa rin ako sinuswerte?
Ang iba nga mangyari ay minamalas pa. So, ibig sabihin, hindi naman pala totoo ang sinasabing ang mga plants na maswerte ay nagbibigay ng good luck at swerte sa ating buhay. Mga ka-clover, kung naniniwala kayo sa Feng Shui, ito ang sagot sa inyong mga tanong. Na ang pagkakaroon ng mga lucky plants ay hindi basta-basta itong nilalagay sa kung saan-saan lamang. Dahil meron itong mga lugar na para sa kanila na para tayo'y swertehin, pumasok ang good energy at labanan ang mga negatibong enerhiya. Kung naniniwala kayo sa Feng Shui. Gaya nitong sa akin, ang ginawa ko po sa aking money tree ay ginawa ko siyang bonsai. Kasi po wala naman po akong balak na ilagay ito sa loob ng bahay. Kasi masama nga po ang bonsai sa loob ng bahay. Dahil naniniwala nga po ako sa Feng Shui. So, okay na po yun na magkaroon ako o magkaroon po tayo ng mga halaman sa labas ng bahay pero nasa tamang direksyon. Kaya naman, napakahalagang alamin natin ang tamang direksyon ng paglalagay ng ating mga lucky plants sa loob at labas ng ating bahay. At sa maging negosyo po natin. Marami din pong mga bagay sa loob ng ating bahay, maging ako man po, dati po ang dami-dami kong hindi alam na mga negatibong bagay na nasa loob ng ating bahay. Kaya iyon ang mga dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad. Or kahit anong sikap po ang ating gagawin ay hindi pa rin tayo umaasenso. Kasi po meron pong balakid na nangyayari sa loob ng ating bahay na hindi natin alam na nandun lang pala sa loob ng ating bahay na iyon ay nagdadala ng negatibong enerhiya na hindi lang dahil sa mga halaman. So, about sa mga halaman, meron din tayong mga halimbawa, marami tayong tanim na mga lucky plants. Porket marami tayong lucky plants, kapare sa akin, halos lahat ng plants ko rito ay puro lucky plants. Pero kung ang lucky plants ay hindi naman nakalagay yan sa tamang pwesto, ay parang wala lang. Ang sa akin po kasi ay nilalagay ko lang yung mga lucky plants ko dito sa labas, sa gilid ng aking bahay, sa harap yung iba. Pero pagdating po sa loob ng bahay, dapat alamin po natin kung maglalagay tayo ng mga lucky plants sa ating loob ng bahay. Alamin po natin kung saan po dapat siya ilagay para tayo ay swertehin. Kung gusto nyo pong swertehin. Pero kung hindi nyo naman intention na swertehin kayo, nasa sa inyo na po yan kung saan nyo po pwedeng ilagay ang inyong halaman sa loob ng bahay. Ngunit, ang paglalagay ng mga halaman sa loob ng bahay ay hindi lang nagdadala ng swerte. Meron ding mga halaman na nagdadala ng negative energy. Meron ding mga malas na halaman na ilalagay sa loob ng bahay. Actually, hindi po siya malas. Malas na halaman para sa isang lugar sa loob ng bahay na dapat nating iwasan. Dahil, ayon sa iba't ibang paniniwala at kultura, ang mga masasamang espiritu ay pinaniniwala ang mga nilalang o enerhiya na maaaring may negatibong epekto sa mga tao at sa paligid. May iba't ibang pananaw kung bakit sila naririto sa mundo at kung ano ang kanilang naidudulot. Bakit may mga masasamang espiritu sa mundo? Ito ay mga hindi matahimik na kaluluwa. Ayon sa ilang paniniwala, may mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa biglaang pagkamatay or hindi natapos na misyon o hindi nagawang hustisya. Naaakit sa negatibong enerhiya ang mga masasamang espiritu. Ang masasamang espiritu ay maaaring lumapit sa mga lugar o taong may matinding puot, takot o depresyon. Sa mga paniniwalang mistikal, may mga espiritu na likas nang naninirahan sa mundo na maaaring makasama o makapinsala depende sa kanilang ugali at intensyon. May mga paniniwala na may ibang dimension kung saan maaaring makapasok ang masasamang espiritu sa ating mundo. Maaari nilang takutin ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapakita o pagpaparamdam ng kanilang presensya. Ang ilan ay naniniwala na maaaring magdulot sila ng malas, sakit o sunod-sunod na problema sa buhay ng isang tao.
Ang presensya ng masamang espiritu ay maaaring magdulot ng bigat sa paligid na nagiging sanhi ng depresyon o pagod. Sa ilang paniniwala, may masasamang espiritu na maaaring manakit o magdulot ng posisyon. Sinasabing maaaring magdulot ng alitan o away sa loob ng pamilya o pagkasira ng komunidad. Sa kabuuan, anuman ang paniniwala natin tungkol sa masasamang espiritu, ang pagiging positibo, maingat at matibay sa pananampalataya ay makakatulong upang hindi tayo maapektuhan ng kanilang presensya. Bukod sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, bakit mahalaga ang mga gabay sa mga negatibong enerhiya? Mahalaga ang mga gabay sa negatibong enerhiya dahil sila ang tumutulong upang protektahan, gabayan at balansehin ang ating enerhiya laban sa masasamang impluensya. Sa iba't ibang kultura at paniniwala, ang mga gabay ay maaaring anyo ng guardian angels, spirit guides or sa ninuno, o banal na nilalang na nagbabantay sa atin laban sa negatibong pwersa. Ang ating mga gabay ay tumutulong upang harangan o itaboy ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa ating katawan, isipan at espiritu. Sila ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na sitwasyon at tumutulong sa atin na maiwasan ang mga panganib. Ang mga gabay ay nagpapadala ng mga senyales o babala sa pamamagitan ng panaginip, kutob o hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kaya, tinutulungan nila tayong gumawa ng tamang desisyon upang maiwasan ang maling landas na maaring magdulot ng negatibong epekto sa ating buhay. Dahil sa ating mga gabay, sila ang nagpoprotektang, gumagabay at nagpapalakas sa atin laban sa negatibong enerhiya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, positibong pananaw at espiritual na koneksyon, mas mapapalakas natin ang ating sarili laban sa anumang masasamang puwersa. Dahil ang lahat ng bagay ay hindi po natin pwedeng iasa sa Panginoon. Kailangan po nating kumilos, magsipag at gumawa ng tama para tayo ay mamuhay ng matiwasay. Mga ka-Clover, para sa akin, walang masama kung ating susundin. At may kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Anytime, any place, you stand beside me.